Naramdaman mo na ba na may kakaiba sa iyo? Hindi sa walang kabuluhang paraan, ngunit sa malalim na paraan. Parang may dalang lihim ang kanyang kaluluwa, na parang kahit na walang pag-unawa, narito ka sa earth para sa isang mas malaking dahilan. Parang may mission, isang pagtawag, isang titig mula sa langit na nakatitig sa iyo ng may mas matinding intensidad. Siguro hindi mo pa ito sinabi kahit kanino. Akala niya siguro exaggeration, imagination. Pero paano kung hindi? At kung sa mga sandali ng pag-iisa, katahimikan o pagdurus, ang iyong nararamdaman ay sa katunayan, banal na tanda. Isang indikasyon na ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil ikaw ay nasugatan at nakatayo pa rin. Dahil nagmamahal siya ng walang dahilan, dahil nagpapatawad siya kapag walang nakakaintindi, dahil nagdadala ito ng sensitivity na hinuhusgahan ng mundo bilang kahinaan. Ngunit kinikilala ng langit bilang regalo. Ang mga sensasyong ito ang banayad na pagdampi sa kaluluwa, ang kakaibang mga pagkakataong ito, ang hindi maipaliwanag na intuwisyon. Paano kung ang lahat ng ito ay umalingaw-ngaw ng isang espiritual na halalan? Ngayon, sa video na ito, maririnig mo ang mga bagay na marahil ay walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa iyo. Ngunit matagal nang handang makinig ang kanyang puso. Suriin natin ang isang sagradong tema na tumatawid sa mga henerasyon at direktang nakaaantig sa kababaihan ng pananampalataya. Ang mga tahimik na palatandaan na nagpapahiwatig na ikaw ay maaaring isang kaluluwang pinili ng Diyos. At baragabayan ng pagmumuni-muni na ito, lalakad tayo kasama ng isa sa mga pinakakahanga-hangang tao sa kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano, Padre Pio ng Pietrelcina. Isang lalaking nagdala ng stigmata ni Kristo sa loob ng mahigit 50 taon. Sino ang nakaranas ng nakikita at hindi nakikitang mga himala? Sino ang may kaloob ng pagbabasa ng mga kaluluwa at ng pagkilala sa mga taong kahit na hindi nagpapakilala ay malapit sa puso ng Diyos? Si Padre Pio ay hindi nagsasalita sa paraang akademiko. Kinausap niya ang Espiritu at sa buong buhay niya nakita niya malinaw na may mga tao na naantig ng biyaya sa isang espesyal na paraan. Mga ordinaryong tao ngunit malalim na konektado sa sagrado. Ang mga taong tulad mo ay nabubuhay sa hangganan sa pagitan ng makalupa at walang hanggan. Siguro hindi mo pa nakikita ang iyong sarili na ganito. Pero sa pagdinig ng kwentong ito, baka magbago ang lahat. Ang video na ito ay hindi lamang nilalaman. Ito ay isang espiritual na karanasan. Matututuhan mo ang kwento ng Clara, isang batang estudyante sa Universidad sa Mexico na nabubuhay sa suliranin ng isang buhay na pananampalataya sa gitna ng isang mundo na gustong magpa-anesthetize sa kanya. Makikita mo ang iyong sarili sa mga tunay na babae mula sa Latin America, mga ina, anak na babae, lola, asawa, mga kaluluwang nagpupumilit, umiiyak, nakangiti at nananalangin ng tahimik. At malalaman mo na ang banal na tawag ay kadalasang dumarating na nakakubli bilang sakit, kalituhan o simpleng pagnanais ng higit pa mas katahimikan. Higit pang kapayapaan, higit pang presensya ng Diyos, dahil ang mga pinili bago makilala ay sinusubok. At ang patunay ay nasa kasaysayan nito, sa mga disyerto nito, sa mga peklat nito. At kung sa tingin mo ay may isang bagay sa loob mo na nagsisimulang mag-apoy kahit na malumanay, pagkatapos marahil, aking kapatid na babae, alam mo na ang sagot. Sa puso ng Colombia, nakatira si Donna Esperanza, isang 60 taong gulang na balo na natagpuan ng kanyang sarili sa panalangin at sa buhay komunidad, ang kanyang pinakamalaking lakas.
Siya ang kapitbahay na laging may salitang pang-aliw, rosaryo sa kamay, ngiti na nagpapasaya sa araw. Ipinakilala ni Doña Esperanza ang katatagan at malalim na pag-uugat na debosyon, isang taong humarap sa mga pagkalugi at paghihirap sa pananampalataya hindi matitinag, laging hinahanap ang banal na proteksyon. Ang kanyang tahanan ay isang santuwaryo ng kapayapaan kung saan ang bango ng insenso ay naghahalo sa amoy ng tinimplang kape at ang imahe ni Padre Pio ay sumasakop sa isang lugar ng karangalan. At sa isang maliit na nayon sa Venezuela, bago ang mga hamon ng buhay, nabuhay si Sofia, isang ina na may 3 maliliit na anak. Si Sofia ay isang dalisay, simpleng kaluluwa na nakahanap sa bawat pagkilos ng pag-ibig sa kapwa ng isang paraan upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Siya ay nahaharap sa mga paghihirap sa ekonomiya sa katahimikan ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Palaging naghahanap ng espiritual na pagpapagaling para sa sakit ng katawan at kaluluwa. Hinahangad ni Sofia ang isang kapayapaan sa loob na nagpapahintulot sa iyo na gabayan ang iyong mga anak sa mga landas ng kabutihan kahit na sa magulong panahon. Ang mga babaeng ito sa kanilang mga individual na paglalakbay ay nagbabahagi ng isang hindi nakikitang ugnayan, ang paghahanap para sa isang mas malaking layunin, ang pananabik para sa isang mas malalim na koneksyon sa banal. Kinakatawan nila ang mga kaluluwa na kahit na hindi nalalaman ay nagdadala na sa kanilang sarili ng mga binhi ng isang halalan. Padre Pio, sa kanyang buhay, paglilingkod at sa kanyang gahimala ay gumaganap bilang isang nag-uugnay na thread dahil marami sa kanila sa kanilang mga sandali ng pinakamalaking pangangailangan ay bumaling sa kanyang pamamagitan, naghahanap sa mga biyayang nakuha ang kumpirmasyon na hindi sila nag-iisa. Ang banayad ngunit patuloy na presensya ni Padre Pio sa kanilang buhay sa pamamagitan man ng imahe, isang dedikadong panalangin o isang patutuong umaalingaw-ngaw sa kanilang mga puso ay maghahayag sa atin na ang kabanalan ay naaabot ng lahat na nagbubukas ng kanilang sarili sa tawag. Makikita natin kung paano ang kanyang impluensya kahit na pagkatapos ng kanyang paglisan ay patuloy na humuhubog sa mga tadhana at naghahayag ng mga banal na disenyo. Kahit sa gitna ng kagandahan ng tanyag na debosyon at lakas ng pananampalataya, ang buhay sa taglay nitong pagiging komplikado ay naghahabi ng salusalo ng mga hamon sa bawat kaluluwa. Ang mga karakter na ipinakilala ko sa iyo, Clara, Donna Esperanza, Sofia, pati na rin ang hindi mabilang na iba pang mga kaluluwa sa ating Latin America, ay nahaharap sa isang salungatan na kung minsan ay tila hindi malulutas. Ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na mga pagsubok, ngunit tungkol sa isang panloob na pakikibaka, isang malalim na pananabik para sa isang bagay na hindi maiaalok ng material na mundo. Ang paghahanap para sa espiritual na pagpapagaling ni kapayapaan sa loob at ang pagnanais na mapabilang sa komunidad ng pananampalataya na tunay na nakakaunawa at tinatanggap, nagiging sentro ng kanilang pang-araw-araw na laban. Si Clara, sa kanyang paglalakbay sa universidad, ay nahaharap sa dichotomy sa pagitan ng talino at espiritu. Ang kanyang mga kasamahan na hinimok ng halos ganap na pragmatismo ay nagtatanong sa kanya pananampalataya, kutyain ang kanyang pagsisimba, ang kanyang debosyon sa rosaryo. Bakit napakaraming mistisismo, Clara? Tanong nila na may tono ng nakatalukbong na kataasan. Ang panlipunang panggigipit na ito ay nagdudulot sa kanya ng matinding paghihirap, isang panloob na salungatan na nagdududa sa kanyang sariling espiritual na katinuan. Pakiramdam niya ay nakahiwalay siya sa kanyang paghahanap. Natatakot na ang kanyang landas ng pananampalataya ay ilayo siya sa mga pagkakataon at koneksyon na
para sa kanya ay tila mahalaga sa gayong mapagkumpetensyang mundo. Ang tinig ng katwiran bumubulong ng mga pagdududa tungkol sa pagkakaroon ng mga himalaat ang bisa ng panalangin, umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, alingaw-ngaw ng kawalang paniwalang bumabalot sa kanya. Si Donna Esperanza, bagamat suportado ng kanyang hindi matitinag na pananampalataya, ay nahaharap sa sakit ng kalungkutan. Ang pag-alis ng kanyang asawa ay nag-iwan ng napakalaking kawalan at ang kanyang marupok na kalusugan ay nagpapaalala sa kanya araw-araw ng transience ng buhay. Ang kanyang salungatan ay nakasalalay sa pagtanggap ng kahinaan, sa ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos, kahit na ang kalooban ay nagpapakita mismo sa pamamagitan ng sakit at pagkawala. Tinanong niya ang kanyang sarili, "Bakit ganito ang pagsubok, Panginoon? Karapat-dapat ba ako sa iyong awa, banal na proteksyon?" Sa kanyang mga sandali ng kahinaan, ang tinig ng pag-aalinlangan ay sumusubok na makapasok, na nagtatanong sa mapagmahal na presensya ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Ang alaala ng kanyang asawa na tapat at ang kanyang pisikal na pagkawala ay isang emosyonal na pasanin na dinadala niya sa kanyang paglalakbay. Si Sofia, sa kanyang hamak na tahanan sa Venezuela, ay nakararanas ng pinakamalalim na salungatan, ang paglaban para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, ang kakapusan ng mga mapagkukunan, ang kawalan ng katiyakan ng bukas, ang sakit na dumaranas ng isa sa kanyang mga anak. Lahat ng ito ay nagiging bundok ng mga paghihirap. Nakikipaglaban siya sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa, sa pagitan pananampalataya na nagtutulak sa kanya at ang realidad na pumipigil sa kanya. Paano niya mapapanatili ang pag-asa kapag nagsasara ang mga pinto, kapag kulang ang pagkain, kapag lumalala ang kalusugan? Iniisip niya kung siya panalangin naririnig, kung meron man talaga banal na proteksyon para sa higit na nangangailangan. Ang sakit na makitang nagdurusa ang iyong mga anak ay patuloy na pagdurusa, at ang tuksong sumuko sa panghihina ng loob ay isang kaaway na dapat labanan tuwing umaga. Ang mga salungatan na ito, bagamat naiiba, ay nagtatagpo sa isang sentral na punto, ang pangangailangan na malampasan ang purong tao at yakapin ang banal. Ang mga pag-aalinlangan, mga takot, mga pasakit na kinakaharap ng mga babaeng ito ay siya ring bumabagabag sa maraming kaluluwa sa ating komunidad ng pananampalataya. Naghahanap sila ng mga sagot. Naghahanap sila ng isang tanda, isang kumpirmasyon na kanilang pananampalataya hindi walang kabuluhan, na may mas malaking layunin sa kanilang buhay kahit na sa gitna ng kahirapan. At sa puntong ito ng pinakamataas na tensyon na lalong nagiging makabuluhan ang presensya ni Padre Pio dahil sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang malalim niyang koneksyon sa langit, nagsimulang umusbong ang pag-asa. Ano ang mangyayari kapag ang pananampalataya ng mga babaeng ito ay nasubok sa hangganan? Ang tela ng buhay sa pagiging komplikado nito ay pinagtagpi hindi lamang ng malalaking tunggalian, kundi ng napakaraming subplot, ng maliliit na labanan na pinagsama-sama ay humuhubog sa pagkatao at pananampalataya. Ang mga komplikadong ito kung minsan ay banayad, kung minsan ay napakabigat, ang araw-araw na pagsubok na naghahanda sa atin para sa mga dakilang paghahayag. Nasa kanila na ang kaluluwa ay huwad, na ang pananampalataya lumalalim, at na ang presensya, ang banal na proteksyon nagpapakita ng sarili sa hindi inaasahang paraan. Si Clara sa kanyang paglalakbay ay natagpuan ang kanyang sarili na nasasangkot sa isang subplot ng pagtanggap sa sarili. Ang pang-akademikong panggigipit at ang hindi paniniwala ng kanyang mga kasamahan ay humantong sa kanya upang tanungin ang kanyang sariling pagkakakilanlan.
Pakiramdam niya ay nahahati siya sa pagitan ng pagnanais na magkasya at ang matinding pangangailangan na linangin ang kanyang espiritualidad. Ang isang guro sa partikular, isang kumbinsido na ateista, ay nagiging isang figure ng intelektual na hamon, patuloy na nagmumungkahi ng mga argumento na naglalayong lansagin ang anumang paniniwala sa transcendente. Pagkatapos ay inialay ni Clara ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga teksto ng mga ama ng simbahan, ang buhay ng mga santo, ang mga himala na iniuugnay sa mga figura tulad ni Padre Pio na naghahanap hindi lamang upang pabulaanan ang mga argumento ng kanyang guro, ngunit higit sa lahat upang palakasin ang kanyang sariling paniniwala. Ang paghahanap na ito ng kaalaman ay nagpapalalim sa kanya panalangin at dadalhin ka sa isang bagong antas ng pag-unawa sa iyong pananampalataya, isang kilusan ng pagpapatibay sa sarili na nagiging isang tahimik na tagumpay sa gitna ng pag-aalinlangan. Si Donna Esperanza naman ay nahaharap sa pagiging komplikado ng memorya. Ang pagkawala ng kanyang asawa ay hindi lamang isang pagluluksa, ngunit isang redefinisyon ng kanyang pagkakakilanlan. Nakita niya ang kanyang sarili na napilitang pamahalaan ang tahanan, alagaan ang pamilya, gumawa ng mga desisyon na dati niyang responsibilidad. Ang bagong katotohanan ito, bagamat mahirap, ay nagpipilit sa kanya na magkaroon ng higit na katatagan upang hanapin sa Diyos ang lakas upang sumulong. Sa kanyang mga sandali ng pag-iisa, bumaling siya sa mga lumang liham at litrato. Binubuhay ang mga alaala na sa isang banda ay nagdudulot ng sakit, ngunit sa kabilang banda ay nagpapatibay sa kagandahan ng pag-ibig na kanilang ibinahagi at ang katiyakan na ang buhay na walang hanggan ay muling magsasama-sama sa kanila. Ang paglalakbay na ito ng pagluluksa at pakikibagay ay isang subplat din ng pagsuko at pagtitiwala sa banal na pag-aalaga. Habang sinisimulan niyang makita ang kamay ng Diyos sa bawat munting tulong na natatanggap niya, sa bawat salita ng kaaliwan na ibinibigay sa kanya, naalala niya ang mga pag-uusap nila ng asawa tungkol kay Padre Pio, tungkol samga himala na siya ay nag-opera, at ang alaalang ito ay umaaliw sa kanya, nagpapalakas sa kanya pananampalataya. Si Sofia, isang Venezuelan na ina, ay nagsasaliksik sa pagiging komplikado ng pag-asa sa gitna ng kakapusan. Ang kalusugan ng kanyang anak na dumaranas ng malalang sakit ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap upang mahanap ang mga mapagkukunang kailangan para sa paggamot. Ito ay isang sabplat ng sakripisyo at walang pasubaling pagmamahal. Nagpapatuloy siya sa nakakapagod na mga paglalakbay upang makakuha ng pagkain, gamot at mga pangunahing supply. Palaging kasama ang panalangin sa kanilang mga labi na humihingi ng pamamagitan ni Padre Pio na kanilang taimtim na tapat. Ang kapitbahayan na nakikita ang kanilang pagdurusa at ang kanilang hindi natitinag na pananampalataya ay nagsimulang kumilos, nag-aalok ng tulong, nagbabahagi ng kaunting mayroon sila. Ang pagkakaisa na ito na ipinanganak ng pakikiramay ay isang pagpapakita ng komunidad ng pananampalataya sa pagkilos, isang paalala na kahit sa pinakamahirap na kalagayan, hindi tayo nag-iisa. Ang pananampalataya ni Sofia ay hindi lamang nagpapanatili sa kanya, ngunit nagbibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanya na lumilikha ng isang maliit na himala ng pagmamahal at suporta sa isa't isa. Ang mga saplat na ito sa kanilang mga resolusyon ay magtatakda ng yugto para sa punto ng pagbabago, kung saan ang banal na kamay ay magpapakita mismo ng mas tahasang. Ano ang maaari nating asahan kapag ang pagod ng katawan ay nakakatugon sa lakas ng kaluluwa? May mga sandali sa ating buhay na ang tabing na naghihiwalay sa makalupang bagay mula sa banal ay tila napunit.
na naghahayag ng katotohanan na lubos na nagbabago sa atin. Ito ang mga punto ng pagliko, ang sangang daan kung saan ang pananampalataya ay ilagay sa pagsubok at ang banal na proteksyon nagpapakita ng sarili sa isang hindi maikakaila na paraan. Para kina Clara, Donna Esperanza at Sofia, ang mga turning point na ito ay hindi lamang mga nakahiwalay na pangyayari, kundi ang rurok ng kanilang mga paglalakbay sa paghahanap at pagsuko. Para kay Clara, ang pagbabagong punto ay dumating sa gitna ng tahimik na kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng mainit na pakikipagtalo sa kanyang propesor na agresibong hinamon ang kanyang pananampalataya sa publiko, nadama ni Clara ang kahihiyan at pagkawala. Sa udyok, humingi siya ng kanlungan sa maliit na kapilya sa universidad, isang lugar na dati niyang pinupuntahan ng mas pribado. Doon, lumuhod sa harap ng isang simpleng krusipiho, umiyak siya ng hindi mapigilan, ibinuhos ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at takot. Noon, sa gitna ng kanyang mga luha, isang pakiramdam ng matinding kapayapaan ang bumalot sa kanya. Parang may hindi nakikitang kamay ang humawak sa kanya, isang init na nagmumula sa itaas. Sa sandaling iyon, isang malinaw na imahe ni Padre Pio, kasama ang kanyang stigmas luminous, lumitaw sa kanyang isip na sinamahan ng isang mahinahon, halos hindi marinig na boses na bumulong sa kanya. Anak, huwag kang matakot, pananampalataya ay ang pinakadakilang katiyakan. Tumayo si Clara, pinunasan ng kanyang mga luha at napuno ng hindi matitinag na pananalig ang kanyang pagkatao. Naunawaan niya na ang katotohanan ay hindi ipinapatupad ng malamig na luhika, ngunit nahahayag sa lapit ng puso. Panalangin lumalim na nagbabago mula sa isang kahilingan tungo sa isang dialogo. Mula sa araw na iyon, nawala ang kapangyarihan ng mapanuksong guro sa kanya. Si Clara ay hindi na nakadama ng pagtatanggol, ngunit pinalakas ang kanyang pananalig, handang masaksihan ang kanyang pananampalataya ng may kapanatagan at pagmamahal, nang hindi na kailangang kumbinsihin para lamang maging. Naranasan ni Doña Esperanza ang kanyang pagbabago sa isang gabi ng malalim na insomnia at pisikal na sakit. Ang kalungkutan ay tumitimbang ng higit pa kaysa dati at ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay naging dahilan ng kanyang takot. Nang makaramdam siya ng pagod, kinuha niya ang kanyang rosaryo, isang regalo mula sa kanyang yumaong asawa, at nagsimulang magdasal ng rosaryo ng may tindi na hindi pa niya nararanasan. Sa isang punto, habang binibigkas ang mga salita ng panalangin, unti-unting humupa ang sakit sa kanyang dibdib na nagbigay daan sa nakakagulat na ginhawa. Ngunit hindi lamang ang pisikal na sakit ang humupa. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang matingkad na imahe ni Padre Pio, hindi bilang isang malayong figura, kundi bilang isang mapagmahal na ama na may banayad ng ngiti. Inilahad niya ang kanyang kamay sa kanya at naramdaman ni Donna Esperanza ang kanyang sarili na binalot ng walang pasubaling pagmamahal. Si Padre Pio sa kanyang paningin ay bumulong, "Esperanza, ang iyong pananampalataya ay ang iyong pinakamalaking kayamanan. Ang iyong paglalakbay ng kalungkutan ay isang landas ng paglilinis. Kasama mo ako." Pagsapit ng madaling araw, ang sakit ay ganap na nawala at ang kapayapaan sa loob na hindi niya naramdaman mula nang mapuno ng puso niya ang pag-alis ng asawa. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Doña Esperanza na ang pamamagitan ng mga santo ay hindi isang pamahiin, ngunit isang buhay na katotohanan, isang himala pare-pareho sa buhay ng mga nagtitiwala. Ang kanyang tahanan na dating kanlungan ay naging isang santuaryo ng pag-asa para sa komunidad, kung saan marami ang dumating upang humingi ng ginhawa at payo na nakuha ng liwanag na nagmula sa kanya.
Para kay Sofia, ang punto ng pagbabago ay minarkahan ng isang sandali ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang kanyang anak na walang tigil na lagnat ay tila nanghihina sa oras. Ang mga mapagkukunan para sa paggamot ay naubos at ang gamot ay tila wala ng mga sagot. Sa gitna ng kanyang paghihirap, si Sofia na may luha sa kanyang mga mata ay kinuha ang isang maliit na imahe ni Padre Pio na pag-aari ng kanyang lola at inilapit ito sa kanyang puso. Buong lakas siyang humingi ng ahimala para sa isa espiritual na pagpapagaling para sa kanyang anak. Nang gabing iyon, sa pagod, nakatulog siya sa tabi ng kanyang kuna. Nang magising siya ay may kakaiba siyang naramdaman sa hangin. Pinagpapawisan ang kanyang anak, ngunit bumaba na ang lagnat nito. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mga labi. Ang sakit na dumapo sa kanya at hindi na nalampasan ng mga doktor ay nagsimulang matras sa hindi maipaliwanag na paraan. Pagkalipas ng mga araw, kinumpirma ng mga pagsubok ang isang nakakagulat na pagpapabuti. Ang doktor na naguguluhan ay nagsabi na wala siyang paliwanag sa nangyari. Alam ni Sofia, kamay iyon ni Padre Pio ang sagot sa kanyang mga panalangin desperado, ang pagpapakita ng banal na proteksyon. Ang kaganapang ito ay hindi lamang nagligtas sa kanyang anak, ngunit ginawa nito ang kanyang pananampalataya sa isang hindi matitinag na bato. Ang kanyang tahanan na minsang namarkahan ng karamdaman ay naging isang tanglaw ng pag-asa, isang lugar kung saan ibinahagi ang mga patutuo ng pananampalataya at tiyaga, na nagbibigay inspirasyon sa iba na magtiwala samga-himalana sa pananampalataya maaaring gumana. Ano ang maidudulot ng mga pagbabagong karanasang ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga babaeng ito? Ang pagbabago sa paglalakbay ng kaluluwa ay hindi isang punto ng pagtatapos, ngunit ang simula ng isang bagong panloob na tanawin. Ang mga kahihinatnan ng banal na interbensyon umalingaw-ngaw sa bawat aspeto ng buhay, humuhubog ng mga reaksyon at nagbabagong katotohanan. Para kay Clara, Donna Esperanza at Sofia, ang karanasan ng biyaya ang nagtulak sa kanila sa isang bagong antas ng pag-iral kung saan pananampalataya tumigil sa pagiging kanlungan at naging aktibong puwersa, isang buhay na patotoo sa mundo. Si Clara na lumakas sa kanyang pananalig ay hindi lamang nagtagumpay sa pag-aalinlangan ng kanyang guro, ngunit nagsimulang magningning ng isang kapayapaan sa loob na nakakaakit ng mga tao. Ang kanyang katahimikan na dating binibigyang kahulugan bilang kahinaan ay itinuturing na ngayon bilang isang mapagkukunan ng lakas. Hindi na siya nakipagtalo sa kanya pananampalataya, ngunit nabuhay siya. Ang kanyang mga kasamahan na interesado sa pagbabago sa kanyang pag-uugali ay nagsimulang lumapit sa kanya, humingi ng payo at naglalabas ng kanilang sariling mga pagkabalisa. Si Clara na may pagpapakumbaba ay nagbahagi ng kanyang karanasan at nagsalita tungkol sa kahalagahan ng panalangin at ang kapangyarihan ng banal na proteksyon, hindi sa proselitismo, kundi sa katapatan ng isang taong nakahanap ng kayamanan. Ang pagiging bukas na ito ay nakabuo ng isang maliit komunidad ng pananampalataya impormal sa kanyang universidad, kasama ang mga estudyante na dati ay walang interes sa sagrado. Ngayon ay nagpupulong upang talakayin ang mga espiritual na tema na naghahanap sa halimbawa ni Clara ng inspirasyon para sa kanilang sariling buhay. Ang guro naman, bagamat hindi niya tinalikuran ang kanyang mga paniniwala, ay nagsimulang lubos na igalang ang katahimikan at integridad ni Clara, na kinikilala na mayroong isang bagay na lampas sa lohika ang nagpakilos sa dalagang iyon. Si Donna Esperanza, gumaling sa katawan at espiritu, ay naging tanglaw ng pag-asa para sa kanyang komunidad.
Ang kanyang tahanan na dati ng tagpuan ay naging isang maliit na sentro ng espiritual na pagpapagaling. Hinanap siya ng mga kapitbahay, kaibigan at maging ng mga estranghero na nakuha ng aura ng kapayapaang pumapalibot sa kanya. Sinalubong niya ang lahat sa pamamagitan ng yakap at salita ng kaaliwan, pagbabahagi ng mga kwento ng pananampalataya at mga himala na nagtrabaho si Padre Pio sa kanyang buhay. Lumaganap ang kanyang patutuo at nagsimulang bisitahin siya ng mga tao mula sa ibang mga lungsod, naghahanap panalangin at payo. Si Donna Esperanza, sa kanyang mapagpakumbabang karunungan, ay palaging itinuro ang lahat sa Diyos at sa pamamagitan ni Padre Pio na binibigyang diin na siya ay isang instrumento lamang ng banal na biyaya. Ang kapitbahayan na nakikita ang positibong epekto ng kanyang presensya ay nagsimulang suportahan siya ng higit pa, tinitiyak na mayroon siyang pinakamababang kinakailangan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng pagtanggap at pananampalataya. Ang kanyang buhay na binarkahan ng sakit ng pagkawala ay namulaklak sa mapagmahal at walang pag-iimbot na paglilingkod. Nakita siya ni Sofia sa nakakagulat na improvement ng kanyang anak, pananampalataya dumami at lumawak sa buong komunidad. Ang himalaang nangyari sa kanyang tahanan ay naging buhay na patutuo ng banal na proteksyon at ang kapangyarihan ng panalangin. Ang mga nanay sa kapitbahayan na dati ay minamalas ang sakit ng anak ni Sofia nang may kawalan ng pag-asa, ngayon ay nagtipon sa kanyang tahanan upang sama-samang manalangin na naghahanap ng gayon din para sa kanilang sariling mga anak at para sa kanilang sarili espiritual na pagpapagaling na naranasan ni Sofia. Naging haligi siya ng lakas para sa mga pamilyang nahaharap sa kahirapan, ibinahagi ang kanyang karanasan. Hinihikayat silang huwag mawalan ng pag-asa, pananampalataya na magtiwala sa paglalaan ng Diyos at sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang chain reaction na ito ng pagkakaisa at pananampalataya binago ang komunidad na lumikha ng isang network ng mutual support kung saan ang mga tao ay tumulong sa isa't isa at nagpapalakas sa bawat isa sa espiritual na paraan. Umiral pa rin ang kakapusan, ngunit nanaig ang pag-asa at pagkakaisa na nagpapakita na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay pananampalataya, yun lang komunidad ng pananampalataya. Ano ang hahayaan ng mga malalim na pagbabagong ito na makamit sa kanilang paglalakbay sa buhay, ang paglalakbay ng kaluluwa kapag hinawakan ng banal na biyaya ay isang tuloy-tuloy na landas ng pagtagumpayan at paglago. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtagumpayan ng mga hadlang, ngunit tungkol sa paglampas sa sarili, pagiging isang daluyan ng liwanag ng Diyos sa mundo. Para kay Clara, Doña Esperanza at Sofia, ang mga pagsubok ay mga binhi na minsang nadiligan pananampalataya at sa pamamagitan ng panalangin umunlad sa isang hardin ng mga birtud na binago ang kanilang buhay sa mga buhay na halimbawa ng banal na proteksyon. Si Clara na dating nakahiwalay sa kanyang mga pagdududa ay naging isang espiritual na pinuno sa mga kabataan. Ang kanyang karanasan sa espiritual na pagpapagaling at ang pananalig na ang pananampalataya ay ang sagot sa pinakamatinding pagkabahala sa buhay na nagbunsod sa kanya upang makatagpo ng isang pag-aaral sa Biblia at panalangin sa universidad. Ang nagsimula bilang isang mahiyain na inisyatiba ay mabilis na nakakuha ng momentum na umaakit hindi lamang sa mga Katoliko kundi pati na rin sa mga mag-aaral ng ibang mga relihiyon na interesado sa lalim ng kanyang mga pagninilay at ang kapayapaan sa loob na pinalabas niya. Si Clara na dati ay natatakot sa pagsasalita sa publiko, ngayon ay namumuno sa mga retreat at lecture, palaging may kababaang loob at pagkakawanggawa na nagbabahagi ng buhay at mga turo ni Padre Pio, ang mga himala na kanyang pinaandar at ang kahalagahan ng isang malalim na buhay panalangin.
Natutunan niyang isama ang kanyang hilig sa kaalaman sa kanya pananampalataya na nagpapakita na ang agham at espiritualidad ay hindi magkasalungat, ngunit komplementaryo tulad ng dalawang pakpak na nagpapataas sa kaluluwa. Ang kanyang paglaki ay hindi lamang espiritual, kundi pati na rin ang personal at intelektual dahil natuklasan niya ang isang bagong bokasyon sa pagbabahagi ng kagandahan ng katotohanan. Si Donna Esperanza, sa kanyang espiritual na paglago, ay nalampasan ang sakit ng pagkawala at niyakap ang kanyang misyon ng paglilingkod. Himala na nagpagaling sa kanya at ang pamamagitan ni Padre Pio ang naging dahilan upang italaga niya ang kanyang mga araw sa pagtulong sa higit na nangangailangan. Nagsimula siyang bumisita sa mga ospital at mga nursing home, dala hindi lamang ang mga salita ng kaaliwan, kundi ang buhay na presensya ng pananampalataya. Ang iyong simpleng presensya, ang iyong panalangin ng kanyang taus-pusong panalangin at pagbabahagi ng kanyang mga karanasan ay naging pampakalma para sa maraming nagdurusa. Si Donna Esperanza ay hindi lamang nanalangin para sa kanila, ngunit tinuruan niya silang manalangin, magtiwala sa Diyos at banal na proteksyon, naghahanap sa panalangin at sa mga sakramento ang espiritual na pagpapagaling para sa kanilang sakit. Siya ay naging ina Esperanza sa marami, isang figura ng karunungan at pakikiramay na nagpakilala sa komunidad ng pananampalataya sa pinakadalisay nitong ekspresyon. Ang kanyang tahanan ay nanatiling isang kanlungan, ngunit ang kanyang larangan ng pagkilos ay lumawak na umaabot sa mga puso sa kabila ng kanyang kapitbahayan. Si Sofia, sa paggaling ng kanyang anak, ay nakaranas ng exponential growth sa kanya pananampalataya at sa kakayahan niyang magmahal. Siya na dati ay nakadama ng kawalan ng kakayahan sa harap ng kahirapan, ngayon ay isang tinig ng pag-asa sa kanyang komunidad. Ang himalang kanyang anak na lalaki ang nag-udyok sa kanya na mag-organisa ng mga grupo ng suporta para sa mga ina na nahaharap sa mga katulad na hamon, na nagbabahagi hindi lamang ng mga mapagkukunan, ngunit ang lakas ng panalangin at ang katiyakan ng banal na proteksyon. Sinimulan niyang turuan ang mga bata tungkol sa buhay ng mga santo, lalo na si Padre Pio, at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mga plano ng Diyos. Sa kanyang tahanan, si Sofia at ang iba pang mga ina ay nagtitipon upang magdasal ng rosaryo, ibahagi ang kanilang mga karanasan at palakasin ang kanilang mga karanasan komunidad ng pananampalataya. Ang kakapusan ay isang katotohanan pa rin, ngunit ang kapayapaan sa loob at ang kagalakan ng pamumuhay sa pakikipag-isa sa Diyos at sa kanilang mga kapatid ang nagtulak sa kanila na sumulong. Ang paglago ni Sofia ay hindi lamang individual, ngunit kolektibo, dahil siya ay naging ahente ng pagbabago sa kanyang kapaligiran, isang buhay na patotoo na pananampalataya maaring ilipat ang mga bundok. Paano maghahanda ang mga nabagong buhay na ito para sa kasukdulan ng kanilang mga paglalakbay? Ang espiritual na buhay, tulad ng balangkas ng isang mahusay na gawain, ay umuusad patungo sa isang kasukdulan, isang sandali kung kailan ang lahat ng mga karanasan, lahat ng mga pasakit at kagalakan ay nagsasama-sama sa isang mas malaking paghahayag. Para kina Clara, Doña Esperanza at Sofia, ang paghahanda para sa kasukdulan ay hindi isang hiwalay na kaganapan, kundi ang pagtindi ng kanilang paglalakbay sa pananampalataya, sa iyo panalangin walang humpay at ang pamumulaklak nito komunidad ng pananampalataya. Inihahanda ang kanilang mga puso para sa ganap na pagpapakita ng banal na proteksyon. Si Clara, na ngayon ay isang iginagalang na tinig sa mga kabataang Katoliko, ay nasasabik na mag-organisa ng isang malaking pagtitipon ng panalangin at patutuo sa iyong unibersidad.
Ang iyong layunin ay lumikha ng isang puwang kung saan espiritual na pagpapagaling maaaring maranasan ng marami, kung saan ang kapayapaan sa loob maibahagi at kung saan mararamdaman ng mga kaluluwa ang lakas ng komunidad ng pananampalataya. Siya ay gumugugol ng mga araw at gabi sa pagpaplano, paghanap ng suporta at higit sa lahat pinatindi ang kanyang sarili panalangin, humihingi ng pamamagitan ni Padre Pio upang maging totoo ang kaganapang ito himalang conversion at renewal. May malusog na pagkabalisa sa kanyang puso, ang katiyakan na may magandang mangyayari, ngunit pati na rin ang kababaang loob ng isang taong nakakaalam na siya ay isang instrumento lamang sa mga kamay ng Diyos. Pakiramdam niya ay kailangan niyang ibahagi ang kagandahan ng kanyang karanasan. Dahil naiintindihan niya iyon, pananampalataya ito ay isang regalo na dumarami kapag ibinigay. Si Donna Esperanza naman ay iniimbitahan na lumahok sa isang Marian pilgrimage, isang tradisyong malalim ang ugat sa ating Latin America. Ang paanyaya para sa kanya ay isang malinaw na tanda ng banal na pakay, isang pagkakataon upang palalimin ang kanyang debosyon at masaksihan sa mas malaking yugto ang banal na proteksyon na sumama sa kanya sa buong buhay niya. Ang paglalakbay na pisikal na mapaghamong para sa kanyang edad ay nagiging isang metapora para sa kanyang paglalakbay pananampalataya, isang hakbang-hakbang ng paghahatid at pagtitiwala. Sa bawat paghinto, sa bawat sulok ng panalangin, ibinahagi niya ang kanyang kwento ng pagtagumpayan at ang himala na nagtrabaho si Padre Pio sa kanyang buhay na nagbigay inspirasyon sa daan-daang mga peregrino. Ang kanyang tinig na minsan ay mahina ay nakakakuha ng isang di natitinag na lakas na nag-aalingaw-ngaw sa katotohanan ng isang pusong natagpuan ang kapayapaan sa loob buong pagsuko sa Diyos. Pakiramdam niya ay nababalot siya ng isang enerhiya na hindi sa kanya ngunit nagbibigay daan sa kanya para sa misyong ito ng pagsaksi. Si Sofia sa kanyang hamak na tahanan ay nilapitan ng isang pamilya na tulad niya ay nahaharap sa walang lunas na karamdaman ng kanilang anak. Ang kawalan ng pag-asa ng mga magulang ay sumasalamin sa kanilang sariling paghihirap mula noong unang panahon. Si Sofia, sa karunungan na ibinigay sa kanya ng karanasan, ay hindi nag-atubiling tanggapin sila. Inaanyayahan niya silang magsama sa mapanalangin para hilingin ang pamamagitan ni Padre Pio at magtiwala espiritual na pagpapagaling na tanging pananampalataya ang makapagbibigay. Ang kapaligiran ng iyong tahanan na dati ay minarkahan ng pagdurusa, ngayon ay isang kanlungan ng pag-asa kung saan komunidad ng pananampalataya nagtitipon upang manalangin at magbahagi. Nag-organisa si Sofia ng isang espesyal na nobena, humihingi ng biyaya para sa batang lalaki at nakaramdam ng panibagong enerhiya, isang katiyakan na ang kamay ng Diyos ay malapit nang magpakita ng sarili muli. Ang paghahanda para sa kasukdulan ng kanyang mga kwento ay likas na nauugnay sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa iba, sa pag-abot sa mga nagdurusa at sa pagiging isang tanglaw ng pag-asa. Pananampalataya sa mundong nangangailangan ng liwanag. Ano ang mangyayari kapag natugunan ng pananampalataya ng mga babaeng ito ang matinding pangangailangan para sa ahimala? At pagkatapos ay ang sandali na lumalampas sa salaysay ng tao ay nagbubukas. Ang kasukdulan ng isang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi lamang isang kaganapan, ngunit ang tagpuan ng mga pananabik, mga panalangin at pag-asa, kung saan ang tabing sa pagitan ng langit at lupa ay nagiging translucent at ang banal na proteksyon nagpapakita ng sarili sa lahat ng kaluwalhatian nito. Para kina Clara, Doña Esperanza at Sofia, ang rurok na ito ay hindi isang wakas, ngunit ang kumpirmasyon na sila sa katunayan ay mga kaluluwa, pinili,
mga instrumento ng biyaya sa isang uhaw na mundo. Sa pulong ng panalangin na inayos ni Clara, ang kapaligiran ay sinisingil ng kapansin-pansing pag-asa. Daan-daang kabataan, ang ilan ay nag-aalinlangan, ang ilan ay mausisa, ngunit karamihan ay may bukas na puso, ang pumuno sa auditorium. Nagsalita si Clara tungkol sa buhay ni Padre Pio, tungkol sa stigmas na dinala, samga himala na nag-opera at sa pananampalataya di natitinag na espiritu na nagpalipat ng mga bundok. Sa isang pagkakataon, sa panahon ng isang panawagan sa banal na espiritu, isang malakas na simoy ng hangin na hindi nagmumula sa anumang bintana o pinto, ang dumaan sa silid na may dalang hindi maipaliwanag na pabango ng mga rosas at insenso. Isang halimuyak na ayon sa mga ulat ng marami ay nauugnay sa presensya ni Padre Pio. Isang kabataang babae na dumating sa pulong na may talamak na pananakit na hindi matukoy ng mga doktor ay napaluha at nang siya ay bumangon, naramdaman niyang ganap na wala sa lahat ng sakit. Ito ay isang himala nakikita na saksihan ng lahat. Nagpalakpakan at napaluha sa tuwa ang mga manonood. Alam ni Clara na lumuluha ang mga mata na napakita ang kamay ni Padre Pio. Mula sa araw na iyon, ang grupo ng panalangin si Clara ay umunlad, naging isang ilaw ng pananampalataya at espiritual na pagpapagaling sa unibersidad, umaakit ng higit at higit pang mga kaluluwa sa paghahanap ng kapayapaan sa loob at kabilang sa komunidad ng pananampalataya. Ang nag-aalinlangan na guro na naroroon sa auditorium ay pinanood ang lahat sa katahimikan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kawalan ng paniniwala, ngayon ay may ningning ng paghanga at pagtatanong, isang binhi ng pagdududa na natanim sa kanyang puso. Sa Marian Pilgrimage, mas malakas ang pakiramdam ni Donna Esperanza sa kabila ng kanyang pisikal na pagod sa bawat hakbang. Pagdating sa pangunahing shrine, sa sandali ng consecration, isang matalim at biglaang sakit ang tumama sa isang batang ina na nagdadala ng isang sanggol na may congenital heart defect, isang kaso na itinuturing na walang pag-asa ng mga doktor. Ang ina desperado ay sumigaw ng isang himala. Si Donna Esperanza, na hinimok ng panloob na puwersa, ay lumapit sa ina. Hinawakan ng maliit na kamay ng sanggol at nagsimulang manalangin sa panalangin pamamagitan ni Padre Pio na may sigasig, humihingi banal na proteksyon. Habang nagdarasal, siya ang sanggol na namumutla at nahihirapang huminga ay nagsimulang umiyak sa hindi inaasahang lakas at ang kanyang maputlang bahagi ay napalitan ng isang makulay na kulay rosas. Naramdaman ng batang ina na lumalakas at naging regular ang tibok ng puso ng kanyang anak. Sa ospital, kinumpirma ng mga karagdagang pagsusuri na ang malformation ay nawala, isang pangyayari na inilarawan ng mga doktor na hindi maipaliwanag, himala umaling-aungaw sa buong pilgrimage. Nalaman ni Doña Esperanza sa sobrang tuwa na sinagot muli ni Padre Pio ang isang panalangin taos puso. Ang kanyang presensya ay naging isang mas malaking inspirasyon at komunidad ng pananampalataya. Ang mga nakapaligid sa kanya ay nadama na pinagpala na masaksihan ng gayong kababalaghan. Sa bahay ni Sofia, umabot sa sukdulan ang nobena para sa batang may sakit. Natipo ng pamilya, panalangin na puno ang silid. Ang batang lalaki na nakahiga sa kanyang kama ay tila nang hina ng ilang minuto. Hawak-hawak ni Sofia ang imahe ni Padre Pio. Nanalangin ng may debosyon na nagmumula sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Biglang napuno ang hangin ng halimuyak ng jasmine na wala sa bahay. Iminulat ng bata ang kanyang mga mata, isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi at bumulong, "Mami, isang mabuting tao ang humipo sa akin at ang sakit ay nawala."
Sa sandaling iyon, humupa ang lagnat at muling uminit ang balat na kanina pa malamig. Ang mga magulang ng bata na lumuluha ay niyakap si Sofia. Alam nilang nasaksihan nila ang isang himala. Sa sumunod na mga araw, ang kalusugan ng bata ay ganap na gumaling, na sumasalungat sa lahat ng mga hulang medikal at espiritual na pagpapagaling ipinahayag ang sarili na nakikita, na nagpapatunay sa banal na proteksyon at ang kapangyarihan ng pananampalataya at ng panalangin. Ang tahanan ni Sofia ay naging santuwaryo ng mga patotoo, isang lugar kung saan komunidad ng pananampalataya lumakas at kung saan ramdam na ramdam ang presensya ni Padre Pio. Ang mga kaluluwang ito na minarkahan ng biyaya ay nakamit ang kabuuan ng kanilang layunin na naging mga ilaw ng liwanag sa isang mundo na naghahangad, mga himala. Mga minamahal kong kaluluwa na nakasama natin sa paglalakbay na ito, umabot tayo sa punto kung saan ang mga hibla ng ating mga kwento ay magkakaugnay sa dakilang tapiserya ng pananampalataya. Sina Clara, Dona Esperanza at Sofia kasama ang kanilang mga paglalakbay ng sakit, paghahanap at tagumpay ay hindi lamang mga tauhan sa isang kwento, kundi mga salamin na sumasalamin sa katotohanang nananahan sa bawat isa sa atin. Ang kanilang buhay, minarkahan ng mga himala at sa pamamagitan ng banal na proteksyon, ay isang malinaw na patotoo na tayong lahat ay tinawag sa isang buhay na may layunin, sa isang mas malalim na kaugnayan sa sagrado. Ang natutunan natin sa buhay ng mga babaeng ito na inspirasyon ng maliwanag na halimbawa ni Padre Pio ay iyon banal na mga palatandaan ay hindi malayong mga kaganapan o eksklusibo sa iilan. Ipinakikita nila ang kanilang sarili sa banayad ng isang pag-iisip na nagtutulak sa atin panalangin, sa lakas na nagpapanatili sa atin sa mga sandali ng kahinaan, sa kapayapaan sa loob na bumabaha sa ating pagkatao kapag ang lahat ay tila babagsak. Sila ang mga sagot sa ating mga panalangin, ang espiritual na pagpapagaling para sa mga sugat ng kaluluwa, ang katiyakan na hindi tayo nag-iisa kahit na sa pinakamadilim na gabi. Padre Pio, kasama ang kanyang buhay sakripisyo at kanyang stigmas, ay nagpapakita sa amin na ang pananampalataya ay isang buhay na puwersa na direktang nag-uugnay sa atin sa puso ng Diyos. Ang kanyang mga himala, hindi sila mga alamat, ngunit patunay na ang langit ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa atin, nakikialam sa ating buhay sa mga paraan na sumasalungat sa luhika ng tao. Ikaw na sumubaybay sa amin hanggang ngayon ay maaaring nakilala ang iyong sarili sa ilan sa mga kwentong ito. Marahil ang sakit, pananabik, pagdududa ni Clara, Dona Esperanza o Sofia ay umalingaw-ngaw sa iyong sariling puso. At kung nangyari ito ay isang palatandaan. Isang palatandaan na ang mensaheng ito ay para sa iyo. Na ikaw ay naghahanap ng kaluluwa banal na proteksyon, ay spiritual na pagpapagaling, kapayapaan sa loob at naghahangad na mapabilang sa komunidad ng pananampalataya na tinatanggap at nagpapalakas sa iyo. Ang banal na tawag ay hindi isang nakakabinging hiyaw, ngunit isang banayad na bulong na nag-aanyaya sa iyong gumising. Ito ay isang paanyaya para sa iyo na tumingin sa loob upang makilala ang mga pagpapakita ng biyaya sa iyong pang-araw-araw na buhay, upang magtiwala na kahit nasa harap ng kahirapan, ang kamay ng Diyos ay laging nakaaabot. Payagan ang pananampalataya maging ang klamo, ang panalangin, iyong kanlungan, at ang buhay ni Padre Pio ang inspirasyon nito. Nawa ang liwanag ng pananampalataya patuloy na nagbibigay liwanag sa iyong mga hakbang, at nawa ang katiyakan ng banal na proteksyon punan ang bawat araw mo.
Tandaan, ikaw ay isang mahalagang kaluluwa sa mata ng Diyos at ang iyong paglalakbay sa buhay ay isang patotoo ng mga himala naghihintay na mabunyag. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso at umaayon sa iyong sariling paglalakbay sa pananampalataya, inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong mga karanasan sa amin. Iwanan ang iyong patotoo sa mga komento sa ibaba. Ano ang banal na palatandaan na nagmarka sa iyong buhay? Ano himala naranasan mo na naramdaman mo ang banal na proteksyon? Ang iyong kwento ay maaaring ang liwanag na nagbibigay liwanag sa landas ng isa pang kaluluwang hinahanap espiritual na pagpapagaling at kapayapaan sa loob. At kung ikaw ay naghahanap upang palalimin ang iyong pananampalataya at palakasin ang iyong komunidad ng pananampalataya, mag-subscribe sa aming channel at i-on ang mga notification. Sama-sama, patuloy nating ilalahad ang mga misteryo ng biyaya at masasaksihan ang kapangyarihan ng panalangin sa buhay ng mga naniniwala. Naway patuloy na pagpalain tayong lahat ng pamamagitan ni Padre Pio.